Magandang gabi po. Ito po ang tanong ko at tanong ng mga kakampi ni Sara Duterte. Tanong din ng mga DDS. Bakit sumasama sa pagbubuto-buto? Bakit sumasama sa Committee on Justice itong 25 na congressman na pinangalanan na binigyan ng baleta at na nagpangalan na nagbigay sa kanila ng baleta ay walang iba kundi itong 18 dating sundalo. 16 niyan ay Marines, dating Marines. At saka yung dalawa ay, sa isa diyan ay dating Philippine Army member at ang isa ay Philippine Army Reserve o Reserve Officer. Bakit? Bakit ayaw ninyong umalis? Kakahiya kayo. Inakusan kayo sa mga mali-malitang pera. Tapos magbubuto-buto kayo sa akusasyon na 125 million lamang ang involved. At ang nabibigay ko noon na pera ay envelope lang. Tapos sa inyo mali-malita. Bakit? Anong katwira rin dyan? Bakit? Ang sagot niyan ay puro kayo mga nagpoprotekta ng inyong sarili. Kagaya kay Lacson. Pinoprotektahan sarili kung ang pag-usapan yung revelasyon ng 18 dating sundalo na naging escort ni Saldico. Grabe kayo, nakakahiya kayo. O yan, ito si Kan. Siguro nagagalit ito si Sara kayo. O kawawa, hindi lang siya nagsasalita. Ay. O ito si Sara. O. Yan, ano ngayon mangyari kay Sara niya? Kinakasuhan ninyo. Isa na naman ang gusto niyo mangyari eh. Yung kay Bong Marcos na bilyon-bilyon ang pinag-usapan ay binasura ninyo ang impeachment na reklamo. Dito kay Sara ay gusto niyo ipagpipilitan. Nakakahiya kayo, mga congressman kayo. 25 sa inyo po ang nakatanggap ng pera ayon sa mga sundalo na nabigay, na lumabas sa presscon at nagsabi na namigay ng pera. Nakakahiya. Nakakahiya. Sige, tingnan muna natin yung summary nitong sinasabi ng mga sundalo. At ng kanilang abogado. Pakinggan muna natin. Nakakaasar. Dapat mag-inhibit kayo. Dapat umalis kayo. Huwag kayo dapat sumali sa buto-butuhan sa pagdidesisyon kung kakasuhan si Sara dahil kayo na nagdidesisyon ay sinabi na ngayon ng mga Marines na nakatanggap kayo ng mali-malitang pera. Ang kapal ng mukha ninyo. Lalo na kasing kapal ng mukha ni Ping Lacson. Tingnan natin muna. Muling nabuhay ang isyu ng mali-maletang pera na nagamit sa katiwalian. Kasunod ito ng paglabas ng 18 individual na nagpakilalang mga retiradong Marines at nagsilbi bilang bagman umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kanilang alegasyon, nag-deliver sila ng aabot sa 805 bilyong piso sa mga tahanan ni Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at maging kay Ko. Ipinresenta sila ni Atty. Levy Baligod sa isang press conference. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Yan, President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito?
O para saan ito? May mga tinukoy din silang mga kongresista at iba pang opisyal ng administrasyon na hinatira nila ng mali-maletang pera. Pinatitibay nito ang nauna ng aligasyon ng dati ring Marine Sergeant at aide niko na si Orly Gutesa. Sa affidavit ng mga Marines na binasa ni Atty. Baligod, depende sa sukat ng maleta ang nilalaman nitong pera. Ang malaking maleta ay mula 50 to 70 million pesos. Ang medium size naman ay mula 30 to 40 million. Ang maliit naman ay 15 to 25 million. Bukod pa sa paper bags na naglalaman naman ng mula sa 5 hanggang 10 milyong piso at expandable envelope na naglalaman naman ng 2 milyong piso. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ang mga mababatas na pinangalanan kani-kaniyang tanggi sa alegasyon. I will not dignify a tall story. Utat mo! I will not dignify. Hindi iyan dignify ang issue dyan. Patunayan mo na wala kang tinanggap. Ganon po yun ang dapat mong gawin. Kung paano mo patunayan na wala kang tinanggap, edi, maglabas ka ng testigo, ilabas mo yung bank account mo, ipakita mo na wala kang dineposito. Kaya kupal nito si Soto na to Allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama. Nakakatawa, kunwari ka pa, hanapin ang asawa. Ako yung 5 maleta. I don't think they deserve Ito pa isa, oh. Hoy, Gia, Adyong Alonto. Sinira mo yung lahing Maranao. Sinira mo ang maratabat ng Maranao sa pamamagitan ng pagtanggap ng pera. Wala kang kwenta. decent answer from me. A response, unassigned nga eh, di ba? It's all BS. BS? It's all BS. Oh, BS. Mahirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan eh. How do you even argue with life? Ang tingin mo ba nagsisinungaling mga Marines? Wala nga silang makukuha dyan kahit piso. Magsisinungaling pa. Ang alam nila, makakasuhan sila ng todo kung magsasalita sa ganon. Tapos sabihin mo nagsisinungaling? Wala ko talagang kwentang si Adyong Alonto ka. Sinira mo ang lahing Maranao. Ang lahing Alonto, sinira mo. Diba? Mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. So, ito pa si Paulo Ortiga, oh. Ha? Magkano kayo? Pangising-ising ka dyan? Ang sarap mo sampalin? Nilulo tawag sa mga ganyan. So, natin masyadong binibigyan ng pansin. Sa gitna ng Marines at saka ikaw, mas kapanay-paniwala ang mga Marines. Wala silang kikitain dyan. Bagkos, kakasuhan pa nga sila dyan. Yun lang po. Isa pa sa ibinunyag ng mga dating Marines ay ang ginawa nilang pagpapalit kumano ng piso para sa dolyar na binubuo ng 2 maleta at naglalaman ng 56 billion pesos noong December 2023. Ang halagang ito raw ang ginamit at ibinigay kay dating Senador Antonio Trillanes para naman Isa pa sa itong mga gago ibang ito. investigador ng International Criminal Court o ICC na naghanap ng mga gagawing testigo sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Gaya ng iba. Alam mo, Trillanes, kahit deny ka pa ng deny, napatunayan naman na namigbigay ka ng pera dahil ikaw ang nag-aanunsyo kung kailan lalabas ang warrant of arrest laban kay Digo. Ngayon, nag-anunsyo ka naman, lalabas ang warrant of arrest laban kay Bato. So ngayon, paano mo nalaman yan kung wala kang contact sa mga pinagbibigyan? Itinanggi din ni Trillanes ang alegasyon at nagbantang sasampahan ng cyber libel. Yan, di, nung magsampa ka ng libel, lalo ka ngayon nabisto. Kasi nasaktan ka ng husto, kaya magsasampa ka ng libel. Ibig sabihin po, totoo mga sinasabi na mga sundalo kumpara sa iyo at ikaw po ay hindi ka panipaniwala. May mga litrato pong bit-bit na pinadikit ang mga sundalo. Kaya, ikaw naman, wala kang litrato. Paano mo sabihin na totoo ka? Ang mga nasa likod ng alegasyon. Sa Senado, naghain ng resolusyon O yan, sinuportahan pa ni Amy Marcos sa mga sundalo. Senator Amy Marcos para paimbestigahan ang money delivery scheme. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan.
tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Sa paglalarawan ng Malacanang, hindi umano malinis ang script ng mga nagbunyag. Isa pa to si Claire Castro. Kung ano naman pinsabi mo, alam mo, abogada ka, hindi man mo magagamit na depensa. Yung sinasabi, magsalita ka lang, hindi malinis ang script. Ay, nako, Auntie Claire. Pasensya na, mali po kayo. At nagpakilalang mga dating Marines. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Ha? Paulit na, tinitingnan mo ba? Abogada ka, alam mo na kung magsisinungaling ang mga Marines na walang pera, kalaboso sa kulungan ang mangyari sa kanila. At kung bakit nagiging matapang pa sila sa pagsasalita, nag-ibig sabihin, wala silang hinahangad, diba? Kundi, kakarungan! lousy script. Hindi pang award winning. Hindi malinis. Siguro dapat malaman nyo. Kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press. Matapos ang press con, inamin na yan ni Mike Defensor. Ano ngayon kung sinunod ni Mike Defensor? Wala na ng pera pambigay ang grupo nila sa kay galing kay Duterte. Wala ng pera yan. Paano mo sasabihin na gumagawa ng kwento? At kayo ang nasa poder. Kayo ang kinatatakutan. At kung magsasalita pa ang mga tao laban sa mga nasa poder, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng mga nagsasalita. Kahit na alam nila nakataya ang kanilang karangalan, nakataya ang kanilang kalayaan, at nakataya ang kanilang pamilya. Briefing or press con. Ang paglantad ng mga nagpakilalang dating sundalo ay nagpapatunay pa sa kung gaano nakalalim ang problema ng katiwalian sa gobyerno. Lumalabas na nakaugat na sa mga institusyon ng gobyerno ang katiwalian. Ang tanong, may mangyayari Ayan, ba ang pagbabago kawatan sa sa lahat. kabila ng kabi-kabilang anomalya na ito? Ako po si Wen de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. Ayan. Yan po ang isang pwede natin sabihin, bakit ninyo hindi kayo umalis sa pagbuto-buto para sa impeachment na kaso ni Sara kung na may bahid kayo ng suspetsa sa inyo, may bahid kayo na tumanggap kayo ng pera. Dapat umalis kayo. Ibigay nyo sa ibang mga congressmen yan ang pagbuto-buto na walang bahid. Kabubo naman ito. Kasimple lang yan. Kung talagang wala kayong kasalanan, dapat umalis na kayo dyan. Bakit interesado kayo sa pagbuto-buto? Kakahiya kayo. Ang kakampi na din si Mardy Infante. Tingnan nyo ito. Itong mga sinabi ng mga Marines ay kanilang na-corroborate nila yung sinabi ni Saldico at na-corroborate nila yung sinabi ng kanilang kasama na si Sergeant Orle Regala Gutesa. Pakinggan muna natin tingnan muna natin yung mga mali-malitang pera din na binulgar din ni Saldico. Ayan. Pinadala May 1, 2024. 1 billion. Ayan, pinadala October 2, 2024. 1 billion. Pinadala ng June 14, 2024. 1 billion. Pinadala ng November 29, 2024. 1 billion. Pinadala ng January 11, 2025. 500,000. Pinadala ng December 14, 2024. 250 million. Pinadala ng July 16, 2024. 1 billion. Pinadala ng January 17, 2025. Kalahating bilyon. Pinadala ng August 8, 2024. 500 million. Pinadala ng June 3, 2024. 1 billion. Pinadala ng March 12, 2024. 1 billion. Pinadala ng November 15, 2024. 1 billion. Pinadala ng August 16, 2024. 400 million. Pinadala ng September 16, 2024. 500 million. Pinadala ng July 15, 2024. 2025. Kalahating billion.
Pinadala ng February 1, 2025, kalahating bilyon. Pinadala ng July 27, 2024, 1 bilyon. Pinadala ng February 10, 2025, kalahating bilyon. Pinadala ng May 14, 2024, 1 billion. Pinadala ng May 29, 2025, 500 million. Pinadala ng January 12, 2025, kalahating bilyon. Pinadala ng April 16, 2024, 1 billion. Pinadala ng March 11, 2025. Ito yung pangbayad sa pag-arrest kay Digong Duterte, March 11, 2025. Magkano? 500 million. Pinadala niya June 27, 2024, 1 billion. Pinadala no November 29, 2024, 1 billion. Pinadala noong January 8, 2024, 1 billion. Pinadala noong June 14, 2024, 1 billion. Ayan ang listahan. September 2022 hanggang sa March 2023. Next page. Hanggang sa May 1, 2024. Next page. Hanggang sa April 2025. Hanggang sa December 2024. 2025, August 2025. Ganun po katindi. Tapos hindi pa kayo maniniwala dyan. Ganun katindi. Hindi pa kayo maniniwala dyan. Di ba? O, yan. At least, ikita nyo na. Tapos, ito ang listahan ng mga congressmen na tumanggap na pinangalanan ng mga sundalo, dating sundalo. Ito po ang pangalan nila. Ito. Pangalan, Benny Abante. Bumuto ko pa. Zia Adjong. Jose Alvarez. Jojo Am. Julien Barunda. Ace Barbers. Kasama ni Ace Barbers sa congresswoman ngayon. Ching Bernos. Ano ito? Gambling Lord sa Abra. Tapos si Arlene Brusas. Hindi naman makabayan, no? Tumatanggap pa ng pera. Franz Castro, tumatanggap din. Joel Choa, Manix Dalipi, Leila de Lima, Fernandez Dan. Yung kay Leila de Lima po ay binigay sa Polo Club Townhouse. Pagkatapos ng meeting niya kay Saldico, kay Eduardo Año at dating speaker Martin Romualdez. Ito pang iba. Si Janet Garin, si Don Gonzales, si Jay Congon, si Jervin Luistro, ang chairman, si Raul Manuel, si Sandro Marcos, si Paulo Ortega, si Joseph Paduano, Stella Kimbo, Martin Romualdez, J.G. Suarez, Erwin Tolpo. Yan po mga pinadalan. At bakit 25 kayo pinadalan at bakit pa kayo bumuboto? Dapat hindi na kayo sumali sa butuhan dyan kung i-impeach ba si Sara o hindi. Grabe kayo. Nakakahiya kayo. Hanggang dyan na muna tayo at magtatawag muna ako. Ay, mga nakakahiyang mga mama. Lee Chen, good evening po. Attorney Toto Kausing. Like dan po. Paki-like po. Paki-share. Para kung maglabas ako, mama-notify kagad kayo. Marian Maliwat. Sir Toto, shout out po. Watching from Houston, Texas. Salamat sa taga Houston, Texas, kay Marian Maliwat. Share and like dana po. No skip ad. Salamat po. Mark Blanco. Sablay na yan. Propaganda yan. Style Gutisa. Asan siya ngayon ay si Gutisa po ay kinuha ni Martin Romualdez at kinakot pati pamilya niya. Si Mark Biaco, nakita ko kagabi si Jessica Soho. Kala ko, 18 Maris, bakit naging 5 na lang sila kagabi?
Walang problema po yun. Yung ibang tatago lang. Randy, tapos putang inang ading kasama sa Makinabang. Tapos Juliet Umero. Itong animal na adyong na to, may araw ka ring makakalabuso. Candidas, Libinger, puro dada, ayaw naman imbestigahan. Tony Concepcion, Sir Doc, paldo sila, dapat imbestigahan sila para maibalik ang ninakaw nila. So, Noemi, sino kaya sa mga asawa niya ang naghanap? Sino sa asawa ni Soto ay naghanap ng pera? Marco Biaco, anong walang kikitain? Kamo nagkapital si Chavit 450 million para lang sila pagsinungaling. Sana naman kukuha. Ba't gagastos si Chavit ng ganon? Kabuuan. Gagastos si Chavit? Nakakahiya ka. Sino naman ang tao gagastos ng ganon kalaki? Ay! Buang ka talaga. Sino maniniwala sa'yo? Arnolfo Dayanan, bistado ng Asol, Ulol. Sana ipakulong na yan. So, RN2, sex. Kausing sinungaling daw ako. Ay, opinion mo lang ipaliwanag mo kung bakit ako sinungaling para hindi kita tanggalin dito. Dragons, mga crooks, malita, peste, kakahiya dito. Mark Beco, hala, nakuha na nila ang 2.5 million na down payment. 18 baris, wala yun. Kwento mo na lang yan. Wala kang basihan. Wala po kayong ebidensya dyan. Fake news ka po, Mark Beco. Wiseman, ang dami pala mga troll dito ni Claire Castro. Wiseman, magandang gabi po. Attorney Toto, mabuhay ka. Edward Lacson, Alpanatco, Generican, bububu ka. Ano ko ibig sabihin? Si Mardi, wala nang ibang ginagawa to, bubusakit. Huwag ka na makinig kung sakit sa taing ang boses ko. Brian Rodriguez, good evening, Attorney Toto. Bagay si Auntie Kling sa at Tracy Trillanes na kapag sinungaling nilang dalawa. Rogelio Dominguez, di naman tayo tataka kay Amy mulat sa poll laban kay BBM, mahina kasi ebidensya kaya wala nang kwentang paratang. Tapos Batman sa Lapudin, hindi yan abogada, sa bugaga. Biyata na. Okay. Biyatay si Congressman Adjong. Sinira niya, anong asa ng maratabat mo, Adjong? Jose Gigabain, halatang panig ka na sa kasamaan ng bilib. Huwag ka na, ang mga Duterte po ang pinakamaayos sa ngayon. Ang mga BBM po ang kawatan. Ang mga kakamping at mga dilaw ay kumakampi sa kawatan. Ganun lang po kasimple. At bakit ka pa mananatili dyan? At alam mo naman na inaristo si Digong na walang warrant of arrest. Kaya ikaw po ay ugag. Jose Gigabini? What kind of person you are? Mark Beco, magaling po pa ang nadisbar. Ano kung nadisbar? Hindi naman niya tanggal ang utak ko. Sa pyuta kasi nungalingan nga at alangan naman nasabihin na depensor na may pera, isa ka rin tanga, kalbo. Ako ba tinitira mo? Hindi po ako, hindi po talagang, hindi lang kayo magmakapaniwala na maraming ebidensya sa inyong amo na kawatan. Ang amo nyo, si BBM, ay mayroong colostomy bag dito. Bit-bit ang tae. Mga putang inang mga congressman, mga hudas. Kami booking na yan. Jose Gagabini, di ko alam kung matalino ka o bayarin. Hindi, huwag ka na makinig sa akin kung di mo alam. Ganun na kasimple. Maria Walker, good evening. Candidas Libinger, si Attorney Claire ay nakatanggap yata ng maleta. So, Darlene Narveno, hello, Attorney Toto, amigo, natakaron, mabuhay ka. Salamat pagtanggol mo kay Pirin. Salamat po, Darlene. Danny, kung ganyang halaga po ang pinadadala at ganyan din ang gap ng pagpadala, nakwenta po ba kayo kung ilang taon ang abutin ng sinabi ng 18 Marines? Ay, siyempre naman, 3 taon yun. Huwag ka maniwala kay Lacson. Kwentong laloy yan. Rogelio Dominguez, di paatinin nyo yung kongresista na wala dyan. Ayaw nila, di ba? Silang umatin. Gago ka talaga . Dapat ang umatin dyan yung mga congressmen na walang sabit. Hindi may sabit. Eldrix, di, mga putang ina mo, kalbo. Ikaw,
Well, dami talagang mga troll dito Ireneo, Puntoya, lahat naman sinasabi nila fake news. Hintay na pag-imbestiga na pipiyak yung mga 18 Marines. Pipiyok ang mga 18 Marines? Saan sila kukuha ng pagdepensa nila? Ay, nako. Dapak na matapang pa sila, ibig sabihin totoo yung sinasabi nila. Si Dato Mahilom, malaki ang impact nito sa ekonomiya ng ating bansa na sana ang pera na ito ay umikot sa mga kamay ng mamamayan. Mapunta lang sa kamay ng ilan. Randy, lahat ng sinabi ng mga mga kawatan. Carlos Velasco, yung mga maleta ba na may pinakita pera as evidence, paano yung laman kay okay lang pala ay maraming pera, malita mag-okay lang, kabubo mo naman. Charma, pagandahin nyo naman ang depensa nyo. Walang kwenta. Sila pa ito nituto ang mga atake kay BP Sara sa ngayon. So, may patata, lahat na maingay sa media tumatanggap sa malita. May patata, magandang umaga po, Efren Infante. Good evening po. Lady Gaga, watching from Mindanao. Efren Infante, like that po. Ano mo, Mardi Infante, yung si Miss Infante na pinatay sa Puerto Princesa na manager ng airport. Simpleng tao, good evening po, Attorney Toto. Raimundo Ribocas, delikado si Sara sa Congress, 18 Marines, delikado makulong. So, Dato Mahilom, talong-talo ng ating bansa, maraming Pilipinong durusa. Ayun ang katotohanan. Tomi, Attorney, ang masasabi mo sa panahimik ng simbahang Katoliko, walang kwenta mga Katoliko. Tangin naman kanyan. Cardidi, Senator Lason Baboy sa bansa. May patan, salamat po sa iyong palipad. Simpleng tao, madaming nakatanggap kaya sila bumabatikos kahit walang basihan. May patata, good morning po Sir Tuto, thank you. To Darlene Narbino, go lang Attorney, simpleng tao. Tomi, okay, si Elisa Balagso, hindi ako team replay now, nakakulong kaya ang mga nakatanggap ng malita ng basura parang walang nangyari, kaya tuloy-tuloy ligaya nila. Darlene Narbino, salamat. May tatay Estong, share ko na ito, pakishare, pakilike. Bobby Cortez, good evening, Dr. Toto, legal mind expert. Salamat. Miguel Usamad, tanga. Sino ba yung tanga? Ireneo, Pontoya, wala na siya sa inyong natutunan na tama, makisawa na, nakakasawa na kayo. Kayo lahat, kayo pictures. Di, huwag ka na po kinig sa akin. Kung sawa ka, problema ba yan? Kristan, Sir Toto, pakipunas, bibig by kanin. Wala naman kanin, bibig ko. Mangkanor, Adyong, walay klaro. The man Gison, never again, Duterte family, pro-China. Ay, ikaw nang sabi pro-China. Ba't si Marcos pro-China? Laging hindi pinapigil ang mga produkto na China papunta rito. Kwento ka lang kwento, wala kang ginagawa. Ano mga sinasabi mo? May katuturan ba? Leonard, hi, ayupads ka. Ay, di ko alam ano ibig sabihin niya mo. Aldrixers. Shout out po Dr. Toto, watching from Cotabato. Madamong salamat sa mga taga Cotabato. Mang Kanor, BBM Kawatan, Tulomi, good job, Attorney. Linar Animal, Mylene Comet, daming trolls. Jose Fermin Gamuyaw, Malesa, Toto kasing legit ba ang source mo? Ina nga Ano ba? Ba't sinabi, magtanong ko pa legit source? Lumabas na nga sila Hindi mo pa nakita? Ano ka klase? Ganon ka ba? Ang bobo mo naman kung hindi mo pa napanood yun. Lumabas na nga mga ex-soldiers Romulo, kayo na magsabi, Toto, anong masabi mo sa pagnanakaw ng mga wala po silang ninakaw. Wow. Tapos, may ko ka ba? May ebidensya ka ba na nanakaw mga Duterte? Okay. Shannon, 12888. At tapos, Manuel Dionida. Good evening, Sir Toto. Mangkanor, Attorney Claire, walay clear. Walay klaro. Renante Gordon, inamin ng mga nibuying na napakita siya sa taga-ICC. The man, Dison, simula nakaupo si Corey Aquino, pro-China drug lord protector. Tapos si Marian Maliwat. So, Sir Toto, nag-report na sa BB, hindi isa podium. Henry Amboy, Dr. Toto Kausing, God bless you, watching. Lina, nakala ko si Bato Kausing. Romulo, tapos Toto, na mag-source grip ka dahil hindi ka pinansin. Ay, so mali pang mo. Sour gripping? Mali. Ay, bayani, alamag.
Simpleng tao, Romulo, Leon Sebastian, hindi si Sara ang problema sa Pilipinas, ito mga congressmen ang problema. Loher, simpleng tao, Romulo, Daniel Escalona, Marian Maliwat, Bergie Agapi, nakita na natin kung sino ang kawatan na tunay. Mirna Comer, Laril Pakpukal, Piti, itataya na naman ang buhay nila kung nagsinungaling sila. Ganun lang kasimple lang yun. Tisurino, Magdaraog, Rodster, hello po, good evening. Cora Fortesa, Joe Vlogs, Southers TV, halatang halata na ang mga magnanakaw bilang ng kanilang mga araw. Yan po, bibilangin na natin ang araw nila. Versatin, God bless you, Dr. Tu, watching from UAE. Kemi Yulodi, sila ang totoong kulto ni Lucifer. My Explorer, puro sila. Totohanan, laging tinitira ako. Kapidel, wala silang kabusugan sa pera. Nawala po ako, tinitira po ako ng mga kalaban. Yan po ang katotohanan. Kapag nasasabi ka na totoo, binabanatan ka nila. So si Joanna Sarte sa Malaking Senado, Congressman Kumulik. Tapos si Sean Ponce, kung galit kayo sa China, huwag kayong pumasok sa SM at Robinsons. O nga naman, Romel Bengson, Naimbag Rabi, kada kayo amin. Tapos, Mapia Bengi sa mga Kabalin, Maray na Banggi sa mga Bicolano, maayong gabi sa mga Cebuano, maayong gabi sa mga Budyon, Marayaw Dum sa mga taga Surigao, sa mga tausog na Muslim, at Maradyaw nga Duyom sa mga taga Surigao. Tapos si Sofia Almorin, sus naku, halata naman ng congressman maliban sa yun nga, si Darlene Narbeno, simpleng tao mismo. Okay, so hanggang dyan na lang tayo. Giovanni Severo, magandang gabi, Sir Toto, simpleng tao, okay lang po yun. Natanggal naman po ako sa hinatake ako. Yaismin, yung nakausap kay BP Doc, sila pang kamatan. Totoo yan, talagang Si Ludivina Serdon, watching from Hong Kong. Amelita Bungan, mabuhay po kayo, Dr. Toto. Tapos Darlene Narbino, tapos My Explorer, Arian Lariga, Ludivina Serdon. Okay, hanggang dyan lang po tayo at maraming salamat po si Estong. At binibira na po ako ng mga kalaban. So, Crazy Pig, para kang si Bato na nagparitoke, ganun ba? Estong na hanaw man attorney, nahanaw lagi sa Rodante Bunyog, Karma Israel sa mga balot, mga salot sa gobyerno, Darlene Narbino. Hanggang dyan na po, magandang umaga, magandang gabi po, paki-like, paki-subscribe yung hindi pa nakasubscribe, at paki-share at paki-join sa aking channel. Ang membership dyan ay 75 pesos kada buwan, at paki-like naman sa aking Facebook, at like din sa aking Instagram, like din po sa aking Twitter, sa aking TikTok. Maraming salamat po. At may isa pa po akong account sa Facebook at sa YouTube, yung Dr. Toto Kausing po. Toto Kausing. Okay? Maraming salamat po. Para kung matanggal man ang ating YouTube nito, may gagamitin pa tayong iba. Maraming salamat.